Mga tol, naniniwala ba kayo na kusang magbibitiw sa pwesto? Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Though ang de facto acting Senate President na po natin ngayon ay ito pong si Senator Sherwin Gatchalian. Kung kayo po'y naniniwala na siya'y magkukusa na magpaparaya na sa pwesto na yan, mag-comment po kayo ng 1. Kung hindi po kayo naniniwala dahil kapituko ito pong si Alan Peter Cayetano, mag-comment po sana kayo ng 2. Ulitin ko lamang ang tanong natin mga tol ha. Naniniwala po ba kayo na magpaparaya na sa kanyang pwesto itong si Alan Peter Cayetano? Type 1. Kung hindi po kayo naniniwala sapagkat kapituko ito pong si Alan Peter Cayetano sa kanyang pwesto, type 2. Yan po kasi yung binigyang diin nito pong si dating Senador Erwin Tulfo na kapag ka nakahawak po ng posisyon ito pong si Alan Peter Cayetano, talagang kapituko po ito, hindi po ito bibitiw sa kanyang hinahawakang pwesto na nakikita po natin hanggang sa ngayon mga tol, pinagpipilitan niya na siya pa din daw po ang Senate President. At sinasabi niya pa, ano ba ang kikilalanin ninyo? Yung fake Senate President o yung Senate President ayon sa kanya na kinikilala daw po ng saligang batas at syempre ng mga sumusuporta sa kanya. O, pakinggan po muna natin si dating Senador Antonio Trillanes kung saan sa interview po sa kanya noong June 4 ng News 5, sinabi niya po dito ang isang classic Cayetano, hindi basta bumibitaw sa panayam ng sa totoo lang. Sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes na in denial pa si Senator Alan Peter Cayetano sa pagkatalo nito sa Senate presidency. Pakinggan po natin ito mga tol. Classic yan, hindi yan basta-basta bumibitaw sa poder. Ginawa niya na yan ng speaker ng House of Representatives. Nung tapos na yung termino niya at kailangan niya nang ibigay kay Congressman Lord Velasco based on that term sharing agreement, gumawa ng kung ano-anong gimmick, pinandado yung House of Representatives at kung ano-anong mga ginawa para lang hindi niya ma-turn over. O, hindi po kwentong kutsero yung sinasabi ni Senador Trillanes ha. Yan po ay factual. Nangyari po talaga yan sapagkat ang sistema kasi nung panahon na yon, kinausap sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte for a term sharing. Ang ka-term sharing niya ay si Congressman Lord Alan Velasco na eventually naging speaker. Ano ba ang nangyari? Si Alan Peter Cayetano ang unang humawak ng speakership. Tapos dumating na po ang October 2020, ayaw nang bitawan ngayon nitong si Alan Peter Cayetano yung kanyang pwesto. Ginawa po nito ang lahat hanggang sa dumating nga po yung punto na ipapadlock niya pa yung plenaryo at tanggalan po ito ng internet. Pero hindi po siya nagwagi sapagkat katulad po ng nangyayari ngayon sa Senado, nawala na po ang suporta sa kanya ng mayorya ng mga kongresista noon at ngayon ng mayorya ng Senado. Ngunit dahil nga po siya ay kapituko talaga, pinagpipilitan niya hanggang sa nag-intervene na ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinamukha sa kanyang siya ang mali. Humingi naman po ito ng tawad kay Rodrigo Duterte kaya kinalaunan, binigay niya na rin yung pwesto na hindi niya naman talaga hinahawakan na. Bakit sinasabing hindi na hinahawakan katulad ngayon? Wala na eh. Pag wala na sa iyo ang suporta ng majority ng mga kasamahan mo, ibig sabihin, hindi mo na dapat yan panghawakan pa. Bitawan mo na, magparaya ka na. Kaso lang iba talaga ang ugali nitong si Alan Cayetano eh. Sabi nga ni Attorney Lorna Capunan, 'di ba? Delusional po ito. At ito po ay talagang ayaw bumitiw kapag ka nakahawak sa kapangyarihan. Ganon din niya ngayon. Hindi niya matanggap na tanggal na siya sa pwesto. So parang in denial phase pa siya ngayon. Kaya kinalaunan, na-legitimize na-recognize na ng Malacanang, na-recognize na ng House of Representatives, yung Sherwin Gatchalian Senate presidency. So, ngayon, kung gusto niyang i-questionin, di doon siya pumunta sa Supreme Court, antayin niya yung ruling, pero ang de facto Senate President right now is si Senator Gatchalian. O yan, malinaw ha.
Ang presumption of regularity kasi talaga mga tol, na kay Senator Gatchalian na bilang acting Senate President. Kahit anong sabihin ng kampo ni Alan Peter Cayetano ngayon, nananatili na yan sa partikular empleyado ng Senate of the Philippines na ang itinuturing nila ngayon na Senate President in acting capacity ay si Sherwin Gatchalian. Napatunayan na po natin yan eh. Sinunod nila si Sherwin Gatchalian doon mismo sa ipinatawag na hearing nitong si Alan Peter Cayetano na kinalaunan binansagan ng majority bloc na bogus hearing. Anong nangyari doon sa bogus hearing po na yung with 18 Marites? Wala pong Blue Ribbon Committee staff. Wala po silang stenographer, wala pong secretary, wala po kahit sino. In fact, ang nagpanumpa pa sa 18 Marites ay itong si Alan Peter Cayetano. Kaya doon pa lamang, wala na talagang kapangyarihan itong si Alan Peter Cayetano. In a separate interview dito po kay Senador Trillanes, muli po yung binigyan diin kagabi nito pong si Trillanes sa interview sa kanya ni Ses Drilon na talagang hindi matanggap nitong si Cayetano na wala na sa kanya ang kapangyarihan o pagiging Senate President. Pakinggan po natin ang naging interview na ito kagabi kay dating Senador Trillanes. Pero can go to the happenings at the Senate and madalas mong katunggali si Senator Alan Peter Cayetano noong nandun pa kayo magkasama. yes. Is there a chance, will he give in or will he, knowing him, will he insist that he still is the legitimate Senate President? Knowing Alan, he will exhaust all means para manatili siya sa pwesto. So, meron na siyang history when he was the Speaker sa House of Representatives. Hindi niya inonor yung term sharing agreement na pinag-agreehan nila with Congressman Lord Velasco. So, when his time was up, ang ginawa niya, he lobbied initially kay then Mayor Sara Duterte. Nung inisnab siya, punta siya kay Digong na sinasabihan na siya na you honor the agreement pero hindi niya kayang i-honor. So kinandado niya yung session hall. Tapos prevent niya yung grupo nila Congressman Velasco from entering the session hall until it was really untenable. So yun doon lang siya nag-give in. So ganun din yung gagawin niya dito. So we expect I think- more efforts to still cling on. Yes. Kasi in denial stage pa siya ngayon eh. Okay. Hindi pa niya matanggap na natanggal siya. Wala no? pa siya sa acceptance and ano ba yung next? Yan, acceptance stage. Ngayon, nasa anger stage siya eh. Parang inaano niya eh. Kumaga, nilalaban pa niya. He refused to accept na naisahan siya. Yan ang mahirap pagka masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo no? Na parang ikaw lagi ang tama. Kasi itong si Alan Peter Cayetano, ang nakita ko po dito sa pagsisilbi nito sa bayan, kapag ka nagkakaroon ng argumento, lagi nitong sinasabing siya ang tama. Hindi marunong itong magbigay at umamin o magpakumbaba sa madaling paliwanag. Ngayon, feeling niya siya pa rin yung may kapangyarihan pero wala na sa kanya, ayaw pa rin talagang bumitiw. Ginugulo nito yung institusyon ng Senado. In fact, kahit siya nga yung nakaupo bilang Senate President, doon na talaga nagsimula ang mga kaguluhan eh. Di ba kung babalikan po natin ang mapayapang Senado, normal na merong oposisyon, normal na merong mga debate. Pero nung maupo po siya bilang Senate President, nawala ang mga debate. Nagkaroon po ng mistulang tyranny diyan po sa Senado. Nagsimula ito noong May 11. Siyempre, nagkudita sila. Nakakuha sila ng 13 bilang ng mga senador. And ano nang nangyari sa Senado since then? Puro kahihiyan. Walang nagawang trabaho. In a total of 8 session days, no? Hanggang June 3, walang nagawang trabaho ang Senado dahil sa pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. Nagkaputukan nung gabi, nung May 13. Nakatakas nung May 14 ng madaling araw. Si Bato de la Rosa. Kung ano-anong drama ang nakita natin sa Senado. Umiyak itong si Pia Cayetano na walang luha. Nag-iyak din itong si Loren Legarda. At
higit sa lahat mga tol, yung pagtatangka nilang i-railroad yung rules ng Senado para lamang pumabor sa kanilang mga kasama sa majority block noon. At ang hindi makakalimutan talaga, nakawalang hiyaan na ginawa po nitong grupo ni Alan Peter Cayetano ay nung hindi po sila pumasok. Simula po nung June 1. Dinahilan nila nung una, inihatid ito pong si Senador Jinggoy Estrada nung ito'y arestuhin ng ating otoridad. And thereafter, June 2, hindi pumasok. Pero nagkamali sila. Sapagkat nung June 3, tinraidor po sila ng isa sa kanila mismo. Pero sa nagpapasalamat tayo kay Senator Chis Escudero. No? Salamat sa kanya sapagkat kung hindi siya bumaliktad, wala pong pagbabago na mangyayari diyan po sa Senado. And worse, matatapos po yung sesyon, hindi magkakaroon ng pagsunod sa konstitusyon sapagkat sinasabi na bago ka dapat mag-sine die adjournment, dapat may sesyon. Hindi mo pwedeng gawin ito sa pamamagitan lamang ng nais nitong si Alan Peter Cayetano na sulat, idedeklara mo ang sine die adjournment. Yun po ay ayon sa pagpapaliwanag ng mga legal expert at ng mga kapwa niya senador ay illegal at hindi po naaayon sa saligang batas. Kaso maliwanag yung mga nangyari. Tapos nawalan na sa kanya yung mga empleyado ng Senado, ang sinusunod na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So yun na yun. De facto leader na talaga si Senator Win. Senator, maraming are contemplating filing cyber libel charges against the I don't know if you can call them soldiers. Simula ngayon, tawagin po natin silang 18 Marites. Ha? Kasi may pakiusap po ang Philippine Armed Forces Yung PIO po nila, nakiusap po kahapon, naglabas po ito ng official statement. At wag na daw po nating tawagin na ex-marines ang mga yan. Bagkos tawagin sila sa kanilang mga pangalan o witnesses o kung ano man. Pero tayo sa ating programa, tatawagin po natin sila simula kahapon at ngayon hanggang sa hinaharap bilang 18 Marites. Ex-Navy men, Yes, some of ex-Marines. them, who, and your name was again mentioned, pati yung ICC at etc. Are you also going to do the same? Because apparently this is not a considered an official hearing. Ang aga naman nung nagagalit sa akin. Ay, o yan lang ba kaya mong sabihin? Pagkatatanga-tanga talagang Duterte supporters, hindi kayang makipag-argumento, no? Mga tanga kasi ang mga yan. Sa totoo lang mga tol, ang mga Duterte supporters, mga tanga. Hindi nila kayang makipag-argumento. Kaya ang gagawin lang ng mga yan, aatakihin ka ad hominem o kaya kung anumang mga pinagsasasabi na wala po sa direksyon doon po sa tamang diskusyon. But anyway, salamat sa panonood mo dito, tanga, sapagkat mas dumadami ang manonood ni Top 1. Paldong-paldo si Top 1 ngayon, sa totoo lang. Dahil din sa mga tangang katulad ninyo, mga Duterte supporters na nanonood kay Top 1. Pero higit sa lahat, napakarami pong mga manonood ni Top 1 ngayon. Talagang ako po'y lubos na natutuwa at forever grateful ako sa inyo mga tol, sapagkat ito nga po yung isa sa patunay. Biruin ninyo, yung mga nanonood sa atin bumabalik. 62% ng mga nanonood sa atin pag first time na mapanood si Top 1, halimbawa 100 ang first time na makapanood kay Top 1, bumabalik yung 62 doon. Kaya salamat talaga sa inyo. Pero hindi ko rin naman kinakalimutang pasalamatan itong mga tatanga-tangang Duterte supporters. Salamat sa katangahan ninyo mga DDS. And so they don't have parliamentary immunity. Yes, Mrs. Our lawyers are already preparing the complaint. Tinitignan kung sino dun sa 18 ang nagsalita specifically against me. Oy, merong humihingi po ng tulong dito sa atin. Sabi niya, Top 1, sana matulungan nyo din po ako sa problema po sa piyansa ng anak ko na pwedeng ma-refund. Ano po yung mag-private message po kayo sa akin? Ano? Diyan po sa nakapinan link natin at makikita nyo po dyan yung FB profile ko. Kasi
Ang refund po ng piyansa, maisingit ko lang ito dahil nagsabi siya dyan, ay nangyayari lamang kapag ka po kayo ay nag-cash bond. No? Other than that, wala po kayong mare-refund. For example, kung kayo po ay corporate surety bond, ibig sabihin, maaaring ang hiningi lamang po sa inyo ng kumpanya ay nasa 5%, hindi nyo na po yun mababawi. Pero kung kayo po ay nag-cash bond, mababawi nyo po yun. Tungkulin po ng korte na ibalik po sa inyo yon kung tapos na po ang kaso, either convicted yan or acquitted. So yun, but for Yung mga sure, senador, isasama din namin. Yung mga senador, Yes. meron ba silang liability? Meron po, kasi wala silang parliamentary immunity dahil rogue committee hearing ito. So isasama po namin sa asunto itong si Alan Cayetano at saka si Marcoleta. O yan, medyo may usaping legal dyan mga tol. Kasi may mga naniniwala na lahat ng sinabi po ng mga senador sa loob po ng Senado at habang ginagawa po nila ang kanilang trabaho ay meron pong tinatawag na parliamentary immunity. Daw ang paniniwala ni Senador Trillanes ay wala po yan. Pero mahirap kasi yan po ay subject ngayon ng debate. In fact, isa po sa mga magagaling na abogado mula po sa UP College of Law na si Attorney Paulo Tamase, nilinaw po yan. Ito po ang posisyon niya. Mukhang hindi makakasuhan si Marcoleta at saka si Cayetano sa ginawa nilang hearing o bogus hearing na yon. Kasi sabi po dito ni Attorney Tamase, yung batas natin, nire-regulate niya kung paano yung pagbibigay ng immunity sa isang witness ng isang inquiry sa Senado. Mukhang batay sa nangyari kahapon, hindi nasundan yung requirements na iyon. May exposure certainly gaya ng libel o iba pang defamatory action. At nilinaw niya po na nananatiling saklaw ng parliamentary immunity o legislative privilege ang mga senador na lumahok sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa isinagawa ng Cayetano Black. Kaya ito mga tol, argumento po itong legal. Pero siyempre, karapatan ni dating Senador Antonio Trillanes at ako'y kumakampi sa kanya dito, nasampahan ng kaso ang lahat ng tingin niya sumaklaw sa kanyang karapatan o nanira sa kanyang reputasyon at kasama dyan sa kanyang paniniwala si Rodante Marcoleta at si Alan Peter Cayetano. Sa huli, ang masusunod po dito kung ito po ba'y aakyat sa korte o hindi ay ang prosecution's office. Pagka tiningnan po nila yan na merong sapat na basihan sapagkat sa paniniwala nila posible sa batay na rin sa argumento ng kampo ni dating Senador Antonio Trillanes na hindi mako-cover ng parliamentary immunity ang mga senador na ito kahit nasa loob ng Senado sapagkat illegal yung hearing na kanilang ginawa. Yun ang primary arguments nito pong kampo ni dating Senador Trillanes. Anyway, balik po tayo dito sa interview sa kanya. Ngayon naman, let me turn to what is an alleged planned mass protest Nako, next week in eto na. support of VP Sara. They are, some observers say, using the situation to further inflame their followers. Pakinggan muna natin yung balita kaugnay niyan, ano? Actually, may mga babala na dyan si Pebbles Talaquera, pero hindi niya in-specify. Lagi niya lang sinasabi na nagbababala siya, nagagawa ng hindi maganda itong mga Sara Army kung tawagin at kung sino pang sumusuporta sa mga Duterte. Kaya naman, itong si Ramon Tulfo, sa kabilang banda, naglabas po ito ng kanyang Facebook post at doon kinukumpirma niya ayon sa kanyang Tweety Bird na meron pong balak lusubin ang Malacanang. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan. May alingas-ngas daw ng banta sa Malacanang sa June 12 kasabay ng Independence Day. Ang palasyo naman may babala sa mga Angilay Tampon ng kadiliman. Nasa frontline ng balitang yan si Alexis Ebue. Bugok. Talagang tanga tong Neo Rose Lubino na ito. Wag mo nga akong sinasabihan ng ganyan, tanga. Bahagi ako ng tukhang. No? Alam ko ang totoong nangyari. Ako mismo operator ng tukhang. Bahagi ako niyan. Tanga. Pero hindi maganda ang nangyari noon. Kawawa talaga ang mga kababayan po natin Pilipino, partikular yung mga nanlaban.
Nagtataka ako sa inyo mga Duterte supporters kayo eh. Hindi nyo nga naka-experience yatang pumatay, tapos gustong-gusto nyong pumatay. No? Pag naka-experience kayong pumatay, sa kanyo na lang sabihin kung maganda ba ang pagpatay o hindi. Balik po tayo dito po sa pinapakinggan po natin balita. Sa Facebook post ng broadcaster ng si Ramon Tulfo, nakakalap daw siya ng impormasyon mula sa isang pulong sa Camp Crame na daragsain ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang sa June 12 sakto sa Independence Day. Sabi pa ni Tulfo sa kanyang post, ayon daw sa intelligence report sa PNP ay pangungunahan ito ng isang religious group. Nagpulong daw ang PNP para planuhin ang depensa. Sino kaya yung religious group na tinutukoy dito ni Ramon Tulfo? Ano mga tol? Pero kung ang pagbabasihan natin lagi ang post ni Pebbles Talaquera, with due respect sa mga alam nyo na nanonood po dito, alam nyo na kung sino yung tinutukoy ni Pebbles Talaquera. Pero I am not saying na ang tinutukoy ni Ramon Tulfo ay parehas sa tinutukoy nitong si Pebbles Talaquera. Sa isang naunang post, sinabi ng broadcaster na kabilang sa nasabing meeting sa Crame ang lahat ng PNP regional directors. Biglaan daw ang meeting at closed door. Wala raw media, pero nakasama raw sa nasabing pulong si Interior Secretary John Vic Remulla. Agad itinanggi ng PNP na may kumpirmadong intel kaugnay sa mga kumakalat o maribanta sa pagdiriwang ng Independence Day. Normal yan mga tol, no? Kahit meron namang intel, hindi naman sasabihin ng ating authority. Ano ang purpose? Para hindi po matakot ang taong bayan, hindi po mag-create ng panic. Higit sa lahat, hindi makaapekto sa economy ng ating bansa. Kung kukumpirmahin yan sa harapan ng publiko ng AFP at ng PNP, para mo na rin sinabi sa international community na magulo dito sa bansa. Para mo na rin sinabi sa mga investor, whether foreign yan or local, na wag sila muna mag-invest kasi walang kasiguruhan, baka magkaroon ng kaguluhan. Salamat, B. Soriano, sa inyong super sticker. May mga nakaplano na raw na deployment kaugnay niyan, pero bilang bahagi ng normal routine exercise ng kapulisan. We have received no validated intelligence regarding any such threats on Independence Day, but we reassure the public Yan ang that tama. the PNP remains. Yan ang pinakatama, no? Siyempre, hindi nila kukumpirmahin yan. Pero dapat siguraduhin nila at i-assure nila ang publiko, i-garantiya nila sa publiko na safe, no? Na laging naka-ready ang ating security forces sa anumang banta sa ating seguridad. Ready and vigilant and fully deployed to ensure the safety and security of all Independence Day celebration. Tingnan nyo tong katangahan talaga ng mga Duterte supporter. No? Papangarapin magkagera? Grabe kayo, ang tatangan nyo talaga. Hindi nyo ba naiisip pag nagkagera? Baka ikaw nga mismo, pagka nagkagera, tumakbo ka eh. Baka pag nakarinig ka ng putok, di mo na alam ang gagawin mo eh. Naranasan mo na bang maputukan? Naranasan mo na bang mahagisan ng granada? Salamat at hindi pumutok. Kung hindi, wala na si Top 1. Ang hirap sa inyo mga tatanga-tangang Duterte supporters, matatapang kayo hanggang sa salita. No? Issues across the country. Bagamat totoong nagkaroon ng pulong kasama ang PNP leadership at ang mga regional director kasama si Secretary Remulla, hindi raw ito emergency meeting. There's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting, and it's normal and routine exercise of the Secretary's authority of the Philippine National Police to set direction, align priorities, as well as ensure that all the programs and the operations of the PNP are consistent with the administration's peace and order agenda. Naging maanghang naman ang sagot ng Malacanang sa umuugong na pagsugod sa palasyo sakto sa Independence Day. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman daw bago ang ganitong banta. Noon pa raw, gusto na iluklok sa pwesto ang anilay kanilang poon, naghahamon sa kapangyarihan kahit wala pa ang 2028. Agree. Dagdag ni Jose Castro, mandato ng law enforcement agencies na pagtuunan ito ng pansin. Paalala ng Malacanang, mag-ingat daw tayong lahat sa mga tinatawag nitong kampon ng kadiliman. I agree. No? 100% agree ako dito. Mag-ingat tayo sa mga kampon ng kadiliman. Nagbabalita mula sa frontline. Balik tayo kay dating Senador Trillanes. I suppose, ano ba ang naririnig po ninyo? At, well, we know, sanay kayo sa mga pag-aaklas na ganyan. Yes, Mrs. We're getting very credible information na may mga planong
Ay, nako, nakapagpasaya na naman ako ng mga DDS na masokista. Galit na galit sa akin ng mga Duterte supporters, mga tatanga-tanga talaga, oh. Salamat sa katangahan ninyo. Biruin ninyo, inaasar ko na kayo. Pinagsasabihan ko na kayo ng mga tatanga-tanga kayo, yet nananatili pa rin kayo rito sa aking programa. Tinutulungan nyo na ako, napapasaya ko pa kayo, mga tangang Duterte supporters. Maraming salamat sa inyo, ha. And destabilization within the next few weeks, including itong nakaraan, yung kahapon. Mhm. Supposed to be, sumusuntok sila sa buwan. They were hoping na by implicating the first family dito sa corruption scandal, magkokosit. Wala na eh. Hindi na kasi naniniwala talaga ang majority ng mga Pilipino, particular sa 18 Marites at dito sa grupo ng mga Duterte senators na ito. No? Ang naniniwala na lang sa kanila yung mga tangang DDS, katulad ng ilang pirasong manonood natin dito. Pero majority ng mga manonood ni Top 1, hindi na naniniwala sa mga Duterte at mga senators supporter ng mga Duterte. O sige nga, magtatanong nga ako muli sa inyo mga tol, kung kayo'y naniniwala sa mga Duterte, mag-type po kayo ng 1. Uulitin ko, kung kayo'y naniniwala sa mga Duterte, mag-type po kayo ng 1. Kung kayo po'y hindi naniniwala at sinusukan ninyo ang mga Duterte, type 2. Uulitin ko, kung sinusuka po ninyo at hindi kayo naniniwala sa mga Duterte, type 2. Type 2 pag hindi kayo naniniwala sa mga Duterte. Ito ng outrage sa taong bayan, then eventually withdrawal of support from the AFP. So yun po ang isang intention. You see, mga tatanga-tangang DDS, tingnan nyo ngayon kung gaano karami yung nagko-comment ng 2. Sa 4,000 plus na manonood natin, iilang piraso lang kayong nanonood na nagko-comment ng 1 at naniniwala kay Duterte. Ilang piraso lang sa libo-libo nating manonood. Ha? Majority, kakapiranggot lang kayong naniniwala sa mga Duterte. Nak ng teteng na yan. Nakakadiri kasi, di ba? Nila kahapon at nag-mobilize iba't ibang grupo. We have already identified yung mga tao, kung saan nanggaling yung mga tao na yun, sino nagpagalaw. Tapos may mga meetings na rin ng mga retiradong mga general from the camp nila Duterte, trying to convince the active members of the AFP to join them and withdraw support. Pero hindi yan magpapadala sa mga pangungumbinsi ng mga retirado na nakinabang noon kay Duterte. Kasi ang mga aktibo ngayon, nag-iisip yan mga tol. Sabi nga dito ni dating Senador Trillanes, hindi nila magagawang kumampi sa isang pro-China, particular si Sara Duterte, at sa paniniwala nila, unstable ang isip nito. No? Tapos, tinuldukan pa ng grupo ng mga Duterte supporter senator. Biruin ninyo, meron tayong 5 general na dapat makumpirma ng Senado. Hindi nangyaring makumpirma maliban sa mga susunod na araw pag nagkaroon po ng special session. I believe magkakaroon yan. Hindi tuloy mapopromote ang mga ito sa kanilang posisyon na dapat promoted na sila. Kasi kailangan ng confirmation ng commission on appointment. Dahil sa ginawa ng mga Duterte senator supporters na ito, magagalit pa yung mga nasa aktibong serbisyo. Kaya malabo talaga mga tol. Hanggang pangarap na lamang. Pangarap na lang ba o magiging katotohanan pa? Sintonado, pasensya na kayo. Di ko rin alam ang lyrics So far, wala naman pong kumakagat. They've been at it since the past 2.5 years, pero yun nga, hindi sila sumasama dahil they don't relish the prospect of turning over the reins of power to Sara Duterte as the successor dahil siya ay pro-China at some generals believe na psychologically unstable si Sara Duterte. Diba? So you're saying there's no support from the military that's Wala. forthcoming Wala. even if there are talks? Kung meron man, mangilan-ngilan. O kung marami man, hindi yung matataas ang pwesto. Kasi sa totoo lang mga tol, maraming mga mabababa ang ranggo sa
sa PNP at saka sa AFP na supporter ng mga Duterte. With due respect sa mga classmate ko, ano? Ano ang dahilan? Kasi tinatanong nilang utang na loob ang pagtaas ng sahod. Pero mas hindi nila nakikita kung anong uri meron ang mga Duterte sa kanilang pagkatao at pamumuno nito, no? Buti na lamang kamo yung mga nakaupo na matataas ang opisyal sa ating gobyerno, sa ating uniform services, talagang makatwiran. Sila'y nanumpa at magsisilbi sa bayan at sa konstitusyon, no, nang naaayon sa ating saligang batas, hindi para sa mga Duterte. Yes, so far po. So far, we're not ruling out anything. Dapat vigilant yung mga otoridad, yung AFP leadership. Kailangan they should continue to engage the at least command structure. So, Dahil meron pong, itong mga nakakausap mo ba sa military, are they active and are they, that candid about their comments? comments against, The VP, like you said, some are fearing that mentally Yeah. unstable. Ganun ka forthright sila magsalita? yes. Kasi pagka naman in confidence kasi ang conversation, you need that para makuha mo talaga yung pulso. Kasi kung guarded palagi yung conversations, hindi mo makukuha kung ano ba talaga ang saloobin nila. Mhm. So, ganon yung assessment nila. Kumaga, maliwanag po sa kanila na pro-China and psychologically unstable. Mhm. So, yun po ang nangyari. Yun ang active members ito. Ngayon, maisingit na natin ito, mga tol. Sa unang bahagi ng interview nito, ay pinag-usapan yung posibilidad ng pagkandidato nitong si Senator Risa Ontiveros sa 2028. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na si Sara Duterte ay nagdeklara na at sigurado po itong kakandidato sa pagkapresidente sa 2028. Kaya dito, sa balita na ito, sa interview na ito, nilunsad po ng grupo na sumusuporta kay Risa Ontiveros ang tinawag na Risa na. No? Sa likod po niyan, ang grupo ni na Senador Trillanes, ang ibang mga civil society groups, at mga sumusuportang kakamping Katdilaw, partikular kay Senator Risa Ontiveros. Sinisingit ko ngayon ito para alamin ang consensus ng ating mga manunood. I am not supporting for now kung sino man sa mga posibleng makalaban ni Sara Duterte. But one thing is for sure, dito sa programa natin, mga tol. Ang sigurado tayo, hindi natin iboboto si Sara Duterte. At sa aking parte, kung sino ang pinakamalakas na maaaring makatalo kay Sara Duterte, doon po ako kakampi. Siyempre, consideration ko rin kung sino ang i-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mag-all out ako ngayon sa 2028, no? Ang sa akin lamang, masigurado na hindi mananalo si Sara Duterte para sa kinabukasan ng aking pamilya at syempre ng ating bayan. Kaya alamin natin kung ano ang saloobin ninyo. Kayo ba'y sumasang-ayon sa posibleng pagkandidato nitong si Risa Ontiveros? O mas inaantay po ninyo yung desisyon ng ating Pangulo kung sino ang kanyang i-endorso sa 2028? Balikan po natin ang unang bahagi ng interview na ito, kaugnay po ng Risa Na movement. A movement called Risa Na 2028 was launched today in support of the possible presidential run of Senator Risa Ontiveros. The push is from Akbayan, Magdalo, and other groups made up of women, youth, and labor. At the UP Bahay alumni earlier today, a signature wall stood to prompt Ontiveros to take a shot at the top post. Ontiveros has yet to declare, but she has since said she is open to the idea of being standard bearer for the traditional opposition. And one staunch supporter of Risa is with us tonight. Welcome to the big story, former Senator Sani Trillanes. Yes. Yan total na i-deliver na. Ang tanong ko na lamang sa inyo ngayon, mga tol,
Sino ang iboboto ninyo, kahit hindi pa nagdedeklara, i-comment po ninyo. Sino ang iboboto ninyo sa pagka-presidente sa 2028? Sa palagay ninyong tatakbo, ha? Ulit, ang tanong, sino po ang iboboto ninyo sa 2028 sa pagka-presidente? Paki-comment nyo po dyan sa chat area. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.